applause. Nung bata pa ako, palagi akong sabik sa pagdating ng ika-25 araw ng Disyembre. Siyempre, sino ba namang bata ang hindi masasabik na makatanggap ng mga pera at regalo, mga laruan ang tinuri kong paborito, mga damit at sapatos na bago, mga kagiling-giling na aginaldo. Ngunit, kasabay, ang aking paglaki ay ang unting-unting pagbawas, mga galak at dahang-dahang lumilipas, mga litratong marahil lumubas. Bakit? Bakit parang hindi na masaya ang Pasko? Bakit parang may kulang sa tuwing pinagdiriwang ito ang alaki? Kung tanging kahulugan lamang ito para sa akin ay makatanggap ng mga regalong aginaldo. Pero hindi ito. Hindi ito ang dahilan kung bakit ako o ikay ay nalungkot. May puwang sa ating mga puso na naghahanap ng sagot. Bakit parang hindi na masaya ang Pasko? Dahil nakita ko na ang bawat isa ay may kanyang-kanyang pangarap na aginaldo. Ang iba ay naghahanap ng mga sintat kasama sa Pasko. Sa iba naman, sapat na ang kaibigang totoo. Maraming naghahanap ng maayos na trabaho o di kaya nag-aasam ng mataas na grado. Ang iba ay sa ating nangangarap ng pamilyang buo, pamilyang walang galit, pamilyang puno ng pangunawa, pamilyang masaya, pamilyang sama-sama. At madalas, ang mga ginadong ito ang sa akin ay tunay na mapagsaya. Walang may papantay na kahit magkano halaga dahil ang mga ito pinakamahalaga. Teka, nagkakamali ka. Marahil ang mga bagay na ito ang bubuo ng Pasko mo, pero hindi ito ang bubuo ng tunay na kahulugan mo. Nung bata pa ako, palagi akong sabik sa pagdating ng ika-25 araw ng Disyembre. Siyempre, sino pa namang bata ang hindi masasabik na makatanggap ng mga pera at regalo, mga laruang tinuri kong paborito, mga kagiling-giling na aginaldo. At sa aking paglaki, ay aking natuklas na ang pinakamahalagang aginaldo na maaaring matanggap ng isang tao ay ang pag-asa. Ang pinakamahalagang aginaldo na maaaring matanggap ng isang tao ay ang pag-asa. Ang pag-asa na ipinanganak sa sabsaban at namatay sa krus ng Kalbaryo at ang ating Panginoong Jesucristo. Bukas palad at bukas puso mo sanang